Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. JDB po ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, eto hong nangyari kanina doon ho sa sa hearing ng Committee on Good Government. So siguro marami sa atin medyo nalimutan na. Ako iniisip-isip ko rin mga nakarang araw, kamusta na kaya si ah, former USEC, DepEd USEC Mercado, yung sosyalista. Yun. So ngayon, kasi alam ko yung mga ibinanat sa kanya nung nakaraan na pagkatapos niyang i-reveal na merong nagaganap ng mga panunuhol etong si Inday. Para sa akin po, panunuhol po talaga yan. Hindi ako maniniwala na yan ay hindi ho panunuhol. Di ba? Because in the first place, bakit magpapabigay ng sobre? Di ba? Tapos siya, nandoon siya sa purchasing. Samantalang yung kanyang background ay more on about defense. Sabi ko nga dapat ang trabaho nito hindi po sa DepEd. Dapat ito ay nagtatrabaho sa Department of National Defense. Di ba? And then why would Sarah hire her? Kako, posible na pang-justification etong si Mercado para makakuha ng mas maraming confidential fund. 'Di ba? Kasi meron siyang sapat na tao na sabihin natin na sufficient background talaga or extensive ang background nito pagdating sa field na 'yan. 'Di ba? So, ma-justify. However, mali po yung department na binagsakan, purchasing. So, doon pa lamang po ay kaduda-duda na. 'Di ba? Ngayon, 'di ba? Obviously panunuhol 'yan eh. 'Di ba? Bakit ko po sinabing, ba't ako po ay naniniwala na ito ay panunuhol? Unang-una, alam mo na yung taong yan ay pipiyok. Pero bakit mo inabutan? Nang walang sabi-sabi, itong sobreng ito para sa'yo. Wala, basta inabot galing kay SEC, galing sabi sa kanila, 'di ba? Ni Fajarda. No. Ngayon, isa-isa silang tinatawag eh. So sabi ng iba, ano lang naman yan, gawa-gawa lang niya yan, matandang yan. Hindi sapat na ebidensya, ang sobre lang. Nasaan ang laman? Dinonate nga. Siya, 450,000. Di ba? Siyam na sobre yun, siyam na buwan. At sabi, doon lang daw niya binuksan. Sabi ko, nasa kanya yun, kung buksan niya agad o hindi. Di ba? Unang-una, ibig sabihin, kaya po hindi agad niya binubuksan yun, aware siya na baka mamaya trap ito o baka, 'di ba? May something dito sa loob nito pwedeng ikasira ng trabaho niya. Kaya nga, she made a condition na bubuksan niya to, tatanggapin niya to basta i-donate ang laman. At doon po nabuksan lahat ng sobre. Natig 50 mil ang laman. At doon niya nalaman ang halaga ay tapwe. Ngayon, kanina, abay, akalain mo, meron na naman pong isa. Envelopes from Miss Shine Fajarda. Yun, kay Fajarda na naman. Kay ASEC Fajarda. Hindi ba't ito yung inuutusan na tumawag? Kasi tumawag kung sino yung bibigyan. Diba? Kasi, ba't ko sinasabi na yan ay panunuhol o pampatahimik? Kumbaga zipper. Kasi, kapag ka nakatanggap ka niyan, pwede nang magamit yan laban sa'yo. Di ba? Doon sa ethics ng mga government employees. Pinagbabawal po ang pagtanggap, yung pag-solicit o pag-receive, di ba? So, ng pera or cash or kung kahit ano, bawal, di ba? Basta para sa pansariling kapakanan. Ngayon, bakit nakasloob na binibigyan? So yun lang po, wala po talagang ibang paliwanag doon kung hindi po ito ay pampasupalpal. 'Di ba? There is a subliminal message na pag tinanggap mo to, ibig sabihin, you consent our activity. Kapag nag-ingay ka, mababalikan ka namin kasi tumanggap ka. Hindi ho ba? So ngayon, siguro napansin, 'di ba tinerminate nila si Gloria? Si Glo.
Mercado, terminate nila kung ano-anong bintang. Alam niyo po, bago mabura sa isipan ko, tagal kong iniisip ito kasi hindi naman ako matalino. Posible po kaya nila ito tinerminate at binato ng kung ano-anong mga akusasyon, pina-ombudsman pa, ay ano talaga para dalawang bagay lang matakot. Di ba? Makipag-bargaining na lang na hindi na ako iimik. Di ba? Atras na yung kaso laban sa akin. Kung tuloy ang kaso kasi sakit sa ulo lalo na sa may edad na. Di ba? So, tawag yan kung ganyang ginawa sa kanya, sinampahan nila ng kaso. Di ba? Tinanggal sa trabaho. Parang tipong napuna kasi nila rito, teka, hindi niya binubuksan yung sobre. Naiipon ang sobre. Ibig sabihin, nagdududa sa atin si Glo, Mercado. I-terminate natin. Di ba? Alam niyo ho, ang makakagawa lamang nun ay yung mga tao na sanay sa ganyan pong gawain. Di ba? Ngayon, eto naman po yung isa kanina na nagsalita, si Attorney Resti Osias. Would you also receive envelopes from Miss Shine Paharda? Parang ikinuwento ni Yusek Mercado, envelope containing cash. All right. Your Honor, Mr. Chair, no, I must be candid about this. I must say I did, but I didn't know because I was new in the department. I thought it was a practice of the department. I thought, the very first time I encountered that matter, sir, was sometime. May problema rin to Diba? Madaling napatahimik. Akala niya, since first time niya yung naranasan, akala niya, igawain na talaga doon ng departamento. From Miss Shine Paharda, parang ikinuwento ni Yusek Mercado, envelope containing cash. All right. Your Honor, Mr. Chair, no, I must be candid about this. I must say I did, but I didn't know because I was new in the department. I thought it was a practice of the department. I thought, the very first time I encountered that matter, sir, was sometime in April of 2023. I didn't know I was summoned to the office of ASEC Shine, and then I was given an envelope, and it was later on I found out that there was money in it, but it was not because. Di ba, binibigay sa kanila ng walang sabi-sabi kung ano laman, anong meron, at para saan. I was a back member or whatever yet because I was not at that time. At that last hearing, sabi ni Yusek Mercado, kung natatandaan ko, 9 envelopes yung natanggap niya amounting to 50,000 each. Sa inyo pong pagkakaalala, hanggang kailan kayo nakatanggap na envelope? Ilan? It started April. I think it was until September of that year. Up to September 2023? Yes, sir. But if I recall it right, I was only summoned about 4 times to the office. 4 times? Yes. Up to September 2023? Yes, sir. So yung last quarter po, wala na kayo natanggap? Wala na po. Wala. So in other words, wala na kayong envelope na natanggap ng 4th quarter ng 2023. Tama po? Yes, sir. Mukhang sumakto Sa panahon na hindi na ginamit ng DepEd yung confidential fund for the last quarter. Ako? Hindi kaya ho parang galing ito sa confidential fund? Diba? Grabe, no? Ganon-ganon lang nila pinamimigay ang confidential fund. Nang pumuputok na issue ng confidential fund. Anyway, Mr. Osias, I think this was also mentioned by the BP in a press conference na magkano po pala yung laman? Magkano po laman ng envelope? I think it was something like between 12 to 15, sir. Hindi ko na matandaan yung laman talaga. 12 to 15,000? Very minimal amount, yes, sir. Okay. Grabe, no? Alam nyo, regardless of the amount, yung ganong klase na dapat ipaliwanag po yan ni Fajarda.
Tapos, alamin, kanino galing ang perang ito. Di ba? Nakakaturuan yan, syempre. Oh. Alam nyo, kapag ka na-pinpoint, and this is what I was actually thinking, etong ginagawang investigation na to ng Committee on Good Government is actually pointing to the source of the money. Illegal eh. Di ba? Ngayon, pagka ang source po niyan, si VP Sara, talaga ang binagsakan dyan, nako, yari na ho. Di ba? Talaga namang manlalaki ang mga mata dyan ni Marcoleta. Kanina ho, wala si Marcoleta, no ho. Walang nakapagdepensa, walang nakapangharang. Makabisi sa kampanya. Oh. Alam nyo, kailangan dito, tuluyan na ho talaga ritong ma-impeach si VP Sara. Hindi po pwedeng ganito na yung pera ng tao, ng bayan, di ba? Tawag dito, ganun-ganun na lamang. Tapos ayaw niyang ipaliwanag, Freddy Guzman. Di ba? Bakit ayaw niyang ipaliwanag? Ayaw niyang humarap. Bakit ayaw niyang matanong? Oh. Eto lang, tanong ko lang sa iyo, Freddy Guzman. Okay lang ba sa iyo na yung pera ng taong bayan na hawak ng presidente o hawak ng vice president ay dadaanin na lamang po natin sa kalakaran na hindi kino-question paano nila nagastos ang pera ng bayan? Okay lang po ba yun sa inyo? Oh. Di ba? Kasi kung talagang may pagmamahal sa bayan, may malasakit sa bayan, lalo na sa sarili, unless hindi ka taxpayer, di ba? Hindi ka taxpayer, wala kang pambili ng kung ano-ano. Kasi mga taxpayer, yung mga nakakabili sa tindahan at least. Kasi matik may bayad na yon, may kaltas na sa sahod, may kaltas na ng buwis. Pag bumili ka, may binabayaran kang buwis. Di ba? Yun lang yung magalaking tanong dun eh. Bakit ayaw ipaliwanag ito? Bakit todo harang ni Gloria Arroyo, todo harang ni Ungab, todo harang ni Tony Marcoleta? Tapos sasabihin, tradisyon. Di ba? Tradisyon. So, kung ang pera pala ng bayan ay nadali ho sa korupsyon dahil lamang ang kumurap, hindi ko sinasabing si Sara, hindi ko sinasabing si PBBM. Ang sinasabi ko rito, paano pag nagkaroon tayo in the future na presidente or vice president na kurap sa pera, kumakain ng pera. 'Di ba? Lumululun ng pera, nagma-magic. Hindi na ba natin sila ipatatanong sa mga kongresista na siya nagre-repaso ng budget bago nila aprubahan? 'Di ba? Trabaho nila 'yun. Hindi na ba natin ito sa kanila patitingnan? Hindi na ba natin kukulitin etong mga humawak ng pera natin? 'Di ba? Hindi na ba natin sila kukulitin na, hoy, harapin mo 'yan, tanong sa'yo, sagutin mo 'yan, ipaliwanag mo 'yan. Hindi na ba natin pagpapaliwanagin? Abay, unfair naman po 'yan sa mga tauhan natin. Unfair naman po 'yan sa mga anak natin. Na binigyan natin sabi natin ng pera para bilhin ito, tapos dumating, binigay sa yung binili, pero medyo tingin mo naman parang agrabyado ka, mali yata yung sukli, o minsan walang sukli. Hindi ka na iimik. Definitely, iimik ka. Kukulitin mo, baka mapalo mo pa eh. Di ba? Kasi alam mo yung presyo. Bakit nagpaloko yung anak mo? Magagalit ka, pero bakit pagdating po sa buwis ng taong bayan, sa pera ng taong bayan? Di ba? So, ibig po bang sabihin, ang mga pumapabor sa gusto ni na Marcoleta na daanin na lamang ito sa palakasan, tradisyon? Yan po ay tradisyon ng pangungunsinti sa korupsyon ng Office of the President at Office of the Vice President. And again, I'm not saying etong sa current administration or Vice President. Ang sinasabi ko, what if in the future magkaroon tayo ng mga ganong klaseng taong nagmamagic ng pera para tipong, hasta la vista, wala. Yung biglang ganon. Di ba? Yung tipong 11 days, tunaw ang pera. Di ba? Disgrasya tayo rito. Totoo. Ang dami ho talaga naman pagka tinignan nyo sa internet.
makikita nyo yung mga breakdown ng mga pera na hindi pa na i-explain maigi, hindi pa pangalan nito na i-audit o na tawag dyan, yung liquidate ng DepEd nung panahon ni VP Sara, yung perang pinag-uusapan. May mga project na like yung 12.5 million pesos na naubos ng ilang araw yun. 3 ba? Yung ginamit sa national, yung youth leadership. Di ba? O, saglit ha. I-share ko lang sa inyo tong na to kanina. Ito eh. Teka. Nasaan na siya? Okay. So, ito po. Ito naman sa sa rental naman ito. Ayan oh. 'Di ba? Ito nga kanina hirap na hirap nga yung COA magpaliwanag nito eh. Dapat na nagpapaliwanag kasi nito DepEd eh. Yan naman ang rental ng safe house pa lamang. Coverage nito 11 days. Iba pa yung sinasabi ko na 12.5 million na ginamit doon sa leadership. Parang seminar eklabo. Nako. Alam niyo yung mga ganyang seminar po ng mga iba't ibang departamento ng ating gobyerno. Yan po ay isa sa mabisang paraan ng pagsunog ng budget. Katulad na lang po niyan ngayon. Lumalabas na naman yung mga paalala tungkol po doon sa malakas na lindol, 'di ba? Tapos yung mga barangay, meron silang mga dito parang simulation, 'di ba? Magbibel, tago kayo, o kaya may dala kayong basahan nakatakip sa ulo. Alam niyo, noon pa ino-oppose ko yung ganong kalokohan dahil sabi ko, hindi kayo maliligtas kung mahulugan kayo ng hollow block sa ulo na ang hawak-hawak mo basahan lang. 'Di ba? Hindi ka maliligtas kahit na ikaw nakasubsob sa lupa kung madadaganan ka ng pader. Oh, magtatago ka sa lamesa. Yung lamesa napakalambot, made in China. 'Di ba? Yung mga ganong kalokohan, tinutunaw lang nila yung budget. Ay nako. Tignan natin kung ano yung mga susunod na mangyayari rito. Pero ang pinupunto ko lang rito, I can say, totoo po talaga yung usapin dito ng korupsyon dito po kay VP Sara. 'Di ba? Kasi sipin mo naman yung pera ganun-ganun na lamang nilang ipinamimigay. Oh. Tapos eto tuloy biglang nagalit dahil hindi mo habang nagpapaliwanag siya sa Kongreso, she was trying to shield VP Sara. 'Di ba? Lahat ng kaya niyang gawin para ma-shield si Sara, malusutan ng komite, ginawa niya yan Kaya lang nag-press con si Sara at sinasabi na kaya ito natanggal kasi may ginawang ganito, mga ganun-ganon. Kaya sabi niya, mahirap naman na ginaganyan, ordinaryong tao lang tayo. Minamaliit tayo ng ating vice presidente. Hindi, ito na, ibigay ko na yung mga sobre. O, ayun. 'Di ba? Alam niyo, ito pinag-uusapan na to. Sapat na ito para magamit po pang-impeach sa vice president natin. Betrayal of public trust yan. Graft and corruption. Dalawa na agad. 'Di ba?